We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Good morning, partner! Yes, good morning sa iyo, partner. Araw ng good Miyerkules. morning sa ating mga kapuso. Araw ng Miyerkules, Winner Wednesday. Winner Wednesday, December 13, 2023. Mamaya, partner, ipapasyal tayo ni Kapusong Claire Lacanilaw sa mga naggagandahang puti stalls. Diyan sa Kalasya, Pangasinan, alam mo naman, decorated ang mga to, dinisenyuhan, in line sa kanilang selebrasyon ng Puto Festival 2023. Ako, ang sarap pumasyal dyan, partner. Parang intriguing yung mga decorations ng mga puto stalls. Mamaya makakasama rin natin ang chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura, si Engineer Rosendo So, para talakayin ang mga concern ng mga magsasaka, especially ngayon, partner. Merong El Nino at saka yung mga agricultural products. Kumusta na yung supply? Lalo ngayon na holiday season, tataas ang demand nito. Karne, bigas, sibuyas, itlog. Manok, itlog. Abangan nyo yan, mga kapuso. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, mas titindi pa ang nararanasang init ng panahon at dry spell sa malaking bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon. Ayon sa Pag-asa, kabilang sa makararanas ng below normal rainfall ang Ilocos Region, Cordillera at Central Luzon. Sa mga lugar na ito, inasahang mas tataas ang temperatura. Katunayan, Nobyembre raw nagsimulang maranasan ang El Nino sa bansa at magtatagal hanggang sa unang quarter ng 2024. Kaya patuloy din ang pagbaba na antas ng tubig sa San Roque Dam sa Pangasinan. As of 6 a.m. ngayong araw, nasa 264.48 meters above sea level. Ang antas ng tubig sa dam mula sa normal water level nito na 280 meters above sea level. Aminado ang SRPC na apektado ang supply ng patubig. Kaya para may pamahagi ng maayos at matipid pa ang tubig sa dam, iminumungkahi ang pagtatanim ng water-resistant crops o mga halamang hindi matakaw sa tubig para lumago. Bumaba rin ang antas ng tubig sa mga dam sa Hilaga at Gitnang Luzon, maliban sa Angat Dam sa Bulacan. Mamaya, makakasama natin ang Samahang Industriya ng Agrikultura para alamin ang ginagawang paghahanda ng gobyerno sa banta ng El Nino. Ilang sakahan sa Zaragoza, Nueva Ecija nagkabitak-bitak na dahil sa kakulangan ng patubig. Narito ang report. Nagkabitak-bitak na ang ilang sakahan sa Zaragoza, Nueva Ecija. Natutuyo na ang mga punlang palay. Bunsod daw ito ng kakulangan ng patubig mula sa National Irrigation Administration. Wala na raw dumadaloy na tubig sa ilang irrigation canal at halos paubos na rin ang tubig sa mga sapa dahil sa nararanasang matinding init ng panahon. Kaya itong sapa na to, ganito pa lang din kalalim ang tubig. Pero itong sapa na to, natutuyo ito. Dahil inihitit ng mga magsasaka yung tubig. Nasa 5,000 hektarya ang palayan sa Zaragoza, pero nasa 1,500 hectares ang pinatutubigan ng NIO o PRIIS. Pero dahil sa mababang level ng tubig ng Pantabangan Dam, nasa 500 hectares na lamang ang kasama sa programang mapatutubigan ngayong dry season sa Zaragoza. Mga comunal pa rin kami na makakasunod sa other area. Dalawang source ng tubig namin, NIA and the communal irrigation. No? Dahil din sa mababang level ng tubig ng Pantabangan Dam, aabot sa 51,000 hektarya ng sakahan ang hindi mapatutubigan ng NIO o PRIIS sa Nueva Ecija at kalapit probinsya, kabilang ang Tarlac, Pampanga at Bulacan. May mga ginagawa naman daw na programa at solusyon ang NIA na makatutulong sa mga magsasaka. Meron kaming submission for the cloud seeding. Pero kung papalarin or kung pagpipigyan kami, yun ang una kong pagka-cloud seeding. Kasama rin sa programa ang cloud seeding at pagtatanim ng high-value crops na hindi kailangan ng maraming tubig. Plano ring magtayo ng solar water irrigation. CJ Torida para sa Mornings with GMA Regional TV. Sa ibang balita, mga kapuso, isa sa mga gunman sa viral na pamamaril sa loob ng bus sa Caranglan, Nueva Ecija, hawak na ng pulisya. Tutukan sa ulat ni Russell Simorio.
Hawak na ng pulisya ang isa sa mga gunman sa viral na pamamaril sa loob ng pampasaherong bus sa Nueva Ecija na ikinasawi ng 2 katao. Kinilalang naarestong gunman na si Alan de los Santos na nasa kote sa Dilasag, Aurora. Kabilang siya sa isang gun for hire group. Ayon sa PNP, may mga lumantad na witnesses. Lumalabas sa extrajudicial confession ni de los Santos na inutusan sila ng anak ng babaeng biktima na isagawang krimen kapalit ng tig 60,000 pesos. Ayon sa pulisya, sinampahan na rin ng kasong parricide ang anak ng babaeng biktima. Napatotoo ito ng pulisya base sa video ng huling habilin ng biktima kung saan sinabi niyang tinatanggalan niya ng karapatan ng anak. Yung motibo na tinignan natin initially doon sa investigation, nung nag-start tayo sa investigation, ay yung filing ng robbery at saka carnapping case ng victim na babae doon sa sarili niyang anak. Sa ngayon, nagpapatuloy ang manhunt operation para sa ika-aaresto ng isa pang gunman na si alias Tumpak. Nakakalungkot kasi kadugod din namin eh. Kaya lang ay gumawa siya ng krimen, dapat pagbayaran. Sinusubukan ng GMA Regional TV na makuha na ng pahayag ang anak na umano'y nag-utos sa krimen pero hindi pa sumasagot ang kanyang kampo. Gayunman, sa eksklusibong panayam ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon sa kanya noong November 25 nitong taon, nananawagan siya sa publiko na huwag siyang husgahan. Hiniling din niya noon ng mabilis na investigasyon sa kaso para sa ikadarakip sa pumatay sa kanyang ina. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Kawalan daw ng public consultation sa ipinatatayang pavilion sa Dagupan City. Inirereklamo ng ilang residente. Sundan sa report. Nahukay ng bahagi ng lupa sa may Bunuan Binlok, Dagupan City para sa ipatatayong multipurpose building o City Pavilion na proyekto ng DPWH Pangasinan 2nd District Engineering Office. Pero ang bahagi umano ng lupang pagtatayuan ng proyekto, pagmamay-ari umano ng ilang residente. Nabakuran na rin ang mga ito. Wala rin umanong isinagawang public consultation. Bigla na lang dumating yung mga nagde-demolish ng mga bakod. Tapos wala kaming ideya. Although may mga na tatayo nila yung pavilion dyan. Siyempre, nakaposisyon ng karamihan doon. Tapos wala man lang dialogue. Sabi naman nila kukuha lang sila ng 40 by 40. Yun ang sagot nila. Siyempre kami nangangamba pa rin dahil hindi kami nakakasigurado sa sinasabi nila. Ayon sa mga residente na matagal na umano sa lugar at nakapagpatayo na rin ng istruktura, alienable and disposable land umano ang lote at inaplayan na raw nila ng Affidavit of Ownership sa Department of Environment and Natural Resources o DNR. Ang mga aplikante naka-apply na sa DNR, kaya lang mayroon yung inilagay na hold in abeyance noong October 11, 2022. Kaya hindi pa nila sila nagpa-process. Pero ayon sa Senro Central Pangasinan na may sakop ng proyekto, hindi alienable and disposable land kundi unclassified public land ang lupa kung saan ipatatayo ang proyekto. Unclassified public land po yun. Dapat mag-apply sila ng lease contract sa DNR. Pero for now, wala pa po kaming nai-issue any kind of permit doon sa part na yon. In favor of private individuals, wala pa po, ma'am. Ang unclassified public land po, ma'am, kahit ilang years ka doon, hindi mo pwedeng gamitin yung concept ng possession. Mag-a-apply lang po yung concept ng possession pag nasa alienable and disposable land po. Dumaan din daw sa tamang proseso ang aplikasyon ng proyekto. The whole stretch po ng public land po dyan is nasa front po siya ng Proclamation number 98 which is under the administration of the City of Dagupan. Ngayon, ang City of Dagupan po being the adjacent owner, siya po yung may preferential right na mag-apply. May application naman po sila. May intent na po sila as far as 2 years ago pa po. Ayon naman sa DPWH, itutuloy pa rin nila ang proyekto pero akmang sukat lamang daw ng lupa ang makukuha alinsunod sa proyekto. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga putoy stall sa Kalasyaw, Pangasinan, nagpagandahan ng disenyo. Makibalita tayo live kay Claire Lacanilaw. Claire, good morning!
Good morning, Joanne. Good morning, mga kapuso. Talagang ramdam na ang diwa ng Kapaskuhan dito sa bayan ng Calasiao, Pangasinan dahil dagdag atraksyon ngayon ang mga puto stalls na dinisenyohan ng iba't ibang dekorasyong Pampasko dito sa bayan. At bawat puto stalls ay iba't ibang konsepto tulad na lamang ng White Christmas-inspired, Sunflower-inspired Christmas at Candyland-inspired Christmas. Ito ang highlight sa selebrasyon ng Puto Festival 2023 at tiniyak naman ng Calasiao Puto Producers na sapat ang supply ng puto ngayong holiday season at kasabay nga ng selebrasyon ng Puto Festival 2023 at kung dati-dati nasa 60,000 na puto kada araw ang kanilang naipuproduce, ngayon mas dumoble pang araw ito ngayong holiday season at kasabay din ng Calasiao Puto Festival 2023. Samantala nagpatupad as of 3 a.m. nagpatupad nga ng temporary closure sa bahagi ng Arenas Road upang bigyang daan ang iba't ibang dekorasyon at iba't ibang aktibidad sa selebrasyon ng Puto Festival 2023. Huling araw din mga kapuso at ngayon naman titikman natin ang ipinagmamalaking One Town One product ng Puto Calasiao. Walang iba ang puto dito sa bayan. Tikman natin mga kapuso. Ang sarap mga kapuso, kaya wag nang magpahuli at tikman na ang One Town One product ng bayan ng Calasiao, Pangasinan, ang Puto Calasiao. At yan muna ang latest dito sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Joanne. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Mga kapuso, malaking bahagi pa rin ng bansa ang makapag-i-enjoy sa maaliwalas pero mainit na panahon. Ngayong Miyerkules, ayon sa Pag-asa, patuloy kasing umiiral ang easterlies o ang mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. Sa kabila niyan, posible pa rin ang mga panandaliang ulan lalo sa bandang hapon o gabi. Hanging amihan naman ang magdudulot ng maulap na kalangitan at maghihinang ulan sa Northern at Central Luzon kasama ang Quezon Province. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahang uulanin ang ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon ngayong araw. Posible ang heavy rain sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Pizza na ginawang burger, swak na pang merienda ngayong holiday season. Ating lantakan sa report. Hirap bang mamili kung pizza o burger ang cravings? Huwag nang mamroblema dahil pwede naman itong mapag-isa. Ito ang pizza na burger pa o mas kilala sa tawag na pizza burger. Una munang gagawin ang base nito. Papahira ng tomato sauce ang dough saka i-bake for 2 to 5 minutes. Kapag luto na, maglagay ng beef, cabbage, cucumber, fresh tomato, onion, bell pepper, budburan ng maraming cheese at white sauce. Saka muling i-bake ng 5 minutes. Habang ito'y niluluto, pwede nang i-ready ang toppings. 4 flavors ang pwedeng malikha gaya ng beef and mushroom, premium, overload special at garlic mozza. Kapag ready na lahat ang baked doughs with toppings, pagpatungin lamang ito at i-slice. Ready na ang pizza burger. Madali pong masunog yung dough kasi ma'am. Dapat po ice on the oven po. Ng pizza at saka burger, pinag-isa na po. Kaya yun po, naisipan po namin mag-ano ng pizza burger po dito sa Pangasinan po. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Supply at presyo ng agricultural product ngayong holiday season ating alamin kasama ang sinag. Kaya tutok lang dahil magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ngayong holiday season, kumustahin natin ang supply ng mga pangunahing produktong pang-agrikultura lalo't may ilang tumataas na ang presyo at nagkukulang sa supply. Kasabay nito, ang ginagawang paghahanda ng ating mga magsasaka sa El Nino. Makakasama natin ang umbrella organization ng mga magsasaka sa bansa, ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, with their chairman,
Engineer Rosendo So. Good morning, Engineer Rosendo So. Nako, sa phones lang kita na-interview pero ngayon personal na. Thank you for gracing our program at meron kayong time sa amin, Engineer. Yeah, Joanne, magandang umaga. Opo. So, ito nga po yung sinasabi nila, malaking hamon sa ating mga magsasaka ngayon, itong banta ng El Nino. Siyempre, may mga nakakausap din po kayong mga farmers. Paano ba yung ginagawa nilang paghahanda at yung tulong din ng gobyerno, Engineer? So far, nag-start na nagtanim yung mga rice area. Yun ang priority. And of course, yung mga seeds naman, naibigay na sa kanila ng national government, yung sa DA, yung programa. Ang hinintay na lang yung fertilizer subsidy na ilalaan ng ating government. So, sa mga vegetable naman, maganda naman yung ani ng mga vegetable natin ngayon. Kung makita natin, mababang presyo, kaya umaangal din yung mga magsasaka. Oo, yun kasi yung talaga ng battle cry ng mga magsasaka, yung presyo ng mga palay nila, Engineer, di ba? Yes. Opo, lately na monitor natin itong pagtaas nga ng presyo ng bigas at sibuyas. Ano bang dahilan at posible bang tumaas muli itong presyo ng mga produkto? So far naman yung bigas, farm gate nasa 26 pesos. Yung deliver sa mga rice miller 30. So ina-expect natin na delivered price sa retailer nasa 48 to 50 pesos, no? So ang retail nasa 52 to 54. Yung well mill rice. So sa tingin naman natin up to end of the year nandun na yung presyo. So yung sa well mill rice. So wala tayong problema. Okay. How about sa sibuyas po? Sa sibuyas bumaba na, no? Yung galing Ilocos ngayon, yung sibuyas na Tagalog nasa 40 na lang ang farm gate dun sa Ilocos. And yung mga malalaki rito, nasa 60 pesos na lang yung mga bagong ani. No? So, sa tingin natin, mababa naman yung presyo. Okay. Bumaba dahil meron ng mga supply. Harvest season na kumbaga. May konting harvest, pero may mga import na pumasok yung sa sibuyas. Okay, ito naman na presyo and supply ng karne, especially ngayong holiday season. Maraming magluluto ng mga putahing karne. Baboy, manok, and itlog, idagdag na natin. Sabi nila kasi last year, naubusan sila ng itlog sa paggawa ng leche flan. Ngayon po ba, Engineer, kumusta ang supply? Yeah, so far yung itlog, walang problema. Ang medium size farm gate na sa 720 to 740, bumaba ng konti. So yung retail dapat bumaba pa rin. And of course, yung sa presyo naman ng pork is live weight, nasa 160 yung backyard, 175 ang malalaking farm. So ang retail dapat nasa 280 lang yung etong Kasim. No? Yung chicken naman, so far, nasa 98 ang live weight ngayon. So dapat nasa 160 lang ang presyo. Umabot ng 180 yata sa mga tindahan sa mga market. Opo, hindi kaya magkukulang yung supply ng karne ng baboy at manok, Engineer, kasi meron pa ring banta ng ASF at saka bird flu. Wala namang problema. Nakita natin maganda naman yung production and naka-recover din ang Luzon. Of course, continuous naman yung ASF. So baka next year baka magka-problema, pero this coming Christmas wala tayong nakikitang problem. Okay. Nangyayari raw po ang oversupply or shortage po ng produkto kung minsan sa mga magsasaka, kahit pa medyo okay naman daw yung produksyon, ang nagiging problema daw nila, ito nga ang kakulangan din ng tulong sa post-processing ng mga products nila at marketing. Paano po natin ito sinusolusyonan, Engineer? Yeah, siguro yung tie-up natin with DA, may communication tayo kay Secretary Laurel and papasyal nga siya rito sa ating lalawigan. So, pag-usapan kung paano bang matulungan ang ating mga magsasaka. Okay. Ang tanong ng mga farmers ngayong 2023, magiging merry ba ang Christmas at sa pagpasok ng bagong taon? sa rice farmers, okay, no? Pero sa other vegetable and hog and chicken, medyo bababa ang presyo. Merry Christmas sa mga consumer kasi magandang presyo sa consumer, pero sa mga producers medyo umiiyak ngayon. Oo, nako. Pero syempre yan, pinag-aaralan naman ng SINAG kung paano sila tutulungan at ng government natin. Yeah. Thank you so much po, Engineer Rosendo So, ang chairman ng SINAG. Ingat po kayo palagi. Salamat.
Sa iba pang balita, kauna-unang artificial skating rink sa Pampanga, ating pasyalan sa report. Feel the White Christmas sa bagong atraksyon na matatagpuan sa Pampanga. Hindi na kailangan pang pumunta sa ibang bansa para makapag-skating dahil pwede nang ma-experience sa glide rink sa bayan ng Mexico. Environmental friendly at gumagamit ng isang technology na hindi kailangan ng electricity. Very sustainable din ito dahil may synthetic o plastic na floor. Very proud to be Kapampangan, very proud to represent the community and also have world-class activities. Bata man o matanda, enjoy na enjoy sa experience na handog ng Glide Park. Don't worry kapuso dahil may kasama ng skating shoes, knee and elbow pads at helmet ang admission para matiyak ang kaligtasan ng mga skater. Enjoy the fun of gliding and enjoying the feeling of being here in a synthetic skating rink. You guys should try it. I swear it would be fun. Actually nakakaba pero at least something new sa experience dito sa Pampanga. To complete your White Christmas experience, meron ding scheduled snow blast malapit sa Glide Rink. Bukas ang Glide Park mula 4 p.m. hanggang 10 p.m. tuwing weekdays at pwede naman itong umabot ng 12 p.m. sa weekend. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Six-story building sa New York City, biglang gumuho. Tunghayan sa Globalita. Biglang gumuho ang bahagi ng six-story building na ito sa New York City. Agad na pasugod ang mga bumbero at rescue team 2 minuto matapos ang insidente. Hindi pa malinaw kung may natrap sa lugar kung saan may 47 residential units. Habang inaalam pa ng otoridad ang sanhi kung bakit ito nag-collapse. Ito na ngayon ang naitalang pinsala sa Gaza City matapos ang 2 buwang giyera sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. Kasabay nito, dinalaw ng Palestinian Prime Minister ang mga sugatan na inilikas para gamutin sa Doha, Qatar. Iginiit ng Prime Minister na dapat managot ang Israel kapag ipinagpatuloy nito ang paglabag sa international law at humanitarian resolutions. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Dong yan, ibinahagi ang plano ng pamilya ngayong Pasko. Tunghayan sa report. Magiging simple pero makabuluhan daw ang pagdiriwang ng Pasko sa tahanan ni na Primetime King Ding Dong Dantes at Primetime Queen Marian Rivera ngayong taon. Dahil sa busy schedule, nais daw nilang ilaan ang holiday season para makasama ang kanilang mga anak sa simpleng selebrasyon sa kanilang bahay. Kasabay din kasi ng Yuletide season ang promotion ng kanilang Metro Manila Film Festival entry na Rewind. Kaya nais daw nilang sulitin ang bawat oras kasama ang mga anak lalo na ngayong Pasko. Bakit nasabi ni Firefly actress Alessandra De Rossi na magaling na child actor si Ewan Michael? Ito raw ay dahil sa magandang attitude ng bata sa set. Nakikita raw niya na malayo ang mararating ni Ewan sa show business. Lalo todo suporta ang kanyang ina. Kasama ang Firefly sa 2023 Metro Manila Film Festival entry na ipapalabas sa mga sinehan sa December 25. Gab De Luna para sa Mornings with Jimmy Regional TV. Masayang nakiisa sa pagdiriwang ng National Children's Month ang mga batang may kapansanan kasama ang kanilang mga magulang o guardian sa Calasiao, Pangasinan. Nakatanggap ng maagang pamasko ang mga bata na bigay ng LGU katuwang ang PNP. Layo ng aktibidad na mapasaya ang mga batang may kapansanan, bahagi rin ang aktibidad ng pagdiriwang ng Puto Festival sa bayan. Saludo rin ang mga otoridad sa mga magulang ng mga bata dahil sa taglay nilang tatag ng loob upang maalagaan at magabayan ang kanilang mga anak. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. My advice to everybody is to work 100% on whatever they are doing. By Joel Magsaysay, a successful farmer and franchising magnate in the Philippines.
Oh, partner, hindi raw tayo magkakaroon ng problema sa itlog. Oo, lalo Diba? na. Paborito mo ang leche flan na nabanggit mo kanina, partner. Kasi nung last year, sa areas natin, maghanap ka ng itlog, pahirapan talaga. Makakabili ka na lang ng itlog sa mga nagluluto ng burger. Pero dun sa mga nagtitinda ng itlog, hindi. Kasi di ba yung eggs din kailangan for cakes, di ba? Or any sweets na pwede mong ibigay or i-serve sa Christmas and New Year. At nakabantay rin sila sa kalakalan ng bigas sa merkado. Ayan. Hindi naman daw tataas hanggang 60 pesos. Katulad ng mga lumalabas na impormasyon ngayon. Uy, nasa Nueva Ecija ngayon si Pangulong Bongbong Marcos. Abangan ang detalye niyan mga kapuso. Mga kapuso, 12 days na lang, Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joanne Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.